Nako, viral ho sa mundo ng social media itong si dating Representative Franz Castro. Naispatan ho siya ng kamera na kung saan natutulog ho siya sa kalagitnaan ng pagtatanong nito si Senator Joel Villanueva dito kay Ma'am Gina Acosta. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo. Dito kay Senator Joel Villanueva. Pagtatanong ho niya kay Ma'am Gina Acosta. Yung. You have 2 minutes. Mr. President, 2 minutes. before I ask questions, can I ask, Mr. President, presiding officer, if Colonel Lachica would be the next witness na sasalang po? That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan? Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachica, Your Honor, please. That is their call, Yes. Senator Judge I Villanueva. understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan. Kala mo naman ito si Senator Joel talagang concern siya sa kaban ng sambayanan. Pambira si Joel. Hindi naman sa pag-aano bilyones yung pondo na napunta sa Bulacan pagdating sa flood control. Di ko naman sinasabing na meron kang kinalaman. Pero bilang isang mataas na opisyal na Bulacan Pride, isa ko kayo sa masigasig na magpakulong. Ay, mali. Baka magkamali, baka kayo makulong. Mahirap na. O naman nahimik na lang kayo. Kahit na karamihan ng mga lugar dyan sa Bulacan ay nilubog. Para hindi na masyadong maungkat, huwag ka nang matingay. Itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Ano po yun? Ako Opo, mismo? opo. Kunyari kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, I will choose, Your Honor, yung tao na Shh! Huwag maingay. Tulog si Franz. Huwag kayong istorbohin si Franz. average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor. So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka. Basta naa siya'y knowledge, Your Honor, naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano Hindi ang importanteng tiwala ka, ma'am. Hindi po importante. tama. Partly po, Your Honor. Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular. Yung dinesignate po ako na magiging Sa SDO, OVP po. Opo. Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse and process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds. Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi. Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon nimo ang GC 2015-01. So, hindi ka pwedeng mag-decide how the confidential funds ay gamitin,
yung role mo limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials. Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor. Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start? Hindi po ako nagdesisyon, Your Honor. Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso? Yung pondo, ang importante sa amin, Senator Joel, yung pondo sa Bulacan, ano na nangyari? Wala kang moral ascendancy. Yeah. Na magtanong-tanong dyan. Di ba? Sa kabila ng napakaraming kabalbalan na nangyari dyan sa lugar mo, meron kang lakas na loob na magtanong-tanong na anong nangyari sa pondo, anong nangyari sa ganito, anong nangyari sa ganyan. Napakalaki hong kalokohan. Hindi naman sa pag-aano, St. Joel, ha? Nakakahiya. Kaya kung ako sa'yo, kung ako dito kay St. Joel, manahimik ka na lang. Di ba? Yung tipong alam na sambay ng Pilipino kung gaano kalala ang nangyaring baha sa lugar mo. Tapos bigla ngayon, magbibida-bida ka dyan, nakakahiya na lang sa ating mga kababayan. Nakakahiya na lang sa mga manunood. Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya. Okay po. Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. Mhm. So, nagsulat siya. Then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag o naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So, No, na-approve na rin yung FPF. PEP, na-approve na PEP, po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung band ko po, Your Honor. Mhm. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng fidelity band, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PEP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka, And then actual disbursement. then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang cheque, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor. And then, huli, liquidation. Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel Lachica. Okay. So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor. Mhm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose, Purpose ng amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval? pwede isa-isahon, Your Honor. Oo, sige. Ano galing sabi mo? First, Una po, yun sa amount. Purpose. nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na So wala kayong kinalaman what? sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama? Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient, Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si Security ibig Officer sabihin wala po Lachica. kayong alam.
Wala po ako alam kung in Yung terms of timing ng disbursement, wala din po. timing ng disbursement. The moment Disbursement. that I disburse the money to Yeah. Colonel La Chica, Your Honor, Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po. na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-encash ko po ang cheque, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor. Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide. Ano, mahirap. Uulitin Ano? ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon Ito, bilang ito anday lang kung bakit gusto nang gawin ng panghapon kasi pagka ganitong oras yung umaga medyo nakakaantok tapos diba magtatanong si Joel Villanueva taga Bulacan. SDO? Kasi parang lahat po Hirap eh. ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon? Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor. So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganon. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong pinakita sa iyo, binago nyo. Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry. Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang, nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po. Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor. Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong. The same experience perhaps with Attorney Legutan. That's the witness's answer. You've asked her 3 times already. That's her answer. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo. Ako alam mo, St. Joel, hindi naman sa pag-aano ha. Hindi naman sa pag-aano. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng daang bilyon ang ilinagak na pondo diyan sa o bilyon-bilyon ang ilinagak na pondo diyan sa diyan sa Bulacan, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, lubog pa rin sa baha ang lugar nyo. Yun ang hindi ko maintindihan. Sa totoo lang. Dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor. At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO. Wala po kaming EOM, Your Honor. Ngayon po, naniniwala kayo may problema. Hindi ko po... Wala po sabihan, kayo Your dito Honor. kung wala hong problema na So malinaw na ho ngayon kung anong tayo nitong si Joel Villanueva dito sa impeachment na to. So kasama na ho siya sa mga pwede nating sabihin na boboto ng yes para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Yes, Honor. yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang. Tugma po, Your Honor, at saka galing po yon kay Colonel La Chica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor. At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho. Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na
merong mga walang name, walang Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga Wala. additional documents. Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung lang po, yung acknowledgement, acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements Joel. Kahit na inaantok ito si Franz Castro, bumabangon siya, oh. po, Pambihira. Your Honor, na isubmit po sa Oo. COA, Your Honor. Ulitin Antok na tong si ko po, Aling wala Franz. na po sa safe box. Wala na. Wala na po, Your Honor. Salamat po, Naisubmit na Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Eto, si Salamat Kaayo. Salamat Kaayo, Salamat po, Madam Mr. Presiding Chair. Officer. Ba't di na sinasabi ngayon itong si Senator Risa Hontiveros? Yung antipara ni si Risa, pambihira. Miss Gina, Oh. alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Baka ikaw yun. Di ikaw yun. Napakalaking coincidence po. Clarice Hontiveros. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday Wow. dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel La Chica. Tinanong ko lang po kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante Nagsisegue pa eh. pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, Takutin kayo mo ba daw? lang dapat ang accountable sa Yan. confidential funds na ito. Tinatanggap nyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. Yan. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging Ito yung takot card. Takot card ho ito, takot card. Takot card ho to ni
Risa security Hontiveros. officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am. Kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung Hypothetical yung tanong eh. Yung tipong paano hindi malabong mangyari naman. Pinag-uusapan pa nga sa COA, wala pong final judgment ang COA. Bottom line, tinatakot ni Risa Hontiveros ang witness. Yung tipong pinapaisip niya, kung absuelto si Sara, inutusan ka lang di ba? Ano ibig sabihin nun? Payag ka ba nun? O kung hindi ka payag, ang susunod na tanong ni Risa Hontiveros, ano talaga ang nangyari? Umamin ka na. Yan. may mga mali Ang po bihira. doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel Lachica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang Alam mo anong unfair, Senator Risa? Ang unfair, yung tipong sa kalagitnaan ng ulan, mag-a-assemble kayo ng tarpaulin, ng stage, na kung saan Sara na, Risa na, guys, Risa na, parang tara na, parang gano'n, di ba? Ang alam pa sa unfair dito, ang unfair dito, tagal mo na sa Senado, hindi na natin Ayun, baka mag-aal si Llamas, baka mag-aal si Llamas. desisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Namiss ko yun. Salamat kaayo, Miss Maraming Gina. salamat po, Mr. Namiss Presiding ko yun. Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Mamaya na siguro tong si Ping. Hey. Madam Witness, kanina, nung nakarang araw, while yung prosecution that is presenting you as an hostile or as we are accustomed to, hostile witness, sinabi nyo, in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. You remember having said that, hindi po ba? Yung mga tanong mo po, Your Honor, na sinabi mo yung Sa Davao. sa Davao na 460. Di ko maalala yun, Your Okay, Honor. Hindi mo Ang maalala. amount. Opo. Pero ma'am, kanina dire-diretso yung defense. Tinatanong ka, nakatanggap ba ng audit observation memorandum? Natanggap ba ng notice of disallowance during your stint sa Davao City? Diretso, sabi mo, wala. Biglang No naalala question, niyo. Your Honor. Wait. I'm testing the Kindly questions. allow counsel to finish. Now, bigla mong naalala, 2019, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am?
Do you know that? Yes or Objection, no? Your Honor. Oops. Argumentative. Your Honor, I'm confronting this witness with a fact that everybody heard. When I was asking questions, sabi niya, conveniently hindi ko maalala. But when propounded with similar line of questioning as to events that happened in Davao City while she was an SDO, she said, yes, I can remember, diretsahan yung sagot. That's why I'm asking that question as basis. Alam niyo po ba, anong ibig sabihin I'll allow ng selective memory? If the witness knows, ang ibig sabihin po kanina, Your Honor, ang amount po na sinabi nyo na yun po ba, yan ba ang halaga ng confidential funds ng Davao City? Yun po, nag-concentrate ako, ang intindi ko, ang pagsabot ko, Your Honor, is yung the amount po. Hindi ko po maalala kung yun ba talaga, Your Honor. That's your Okay. answer, ma'am. Ma'am, let's proceed po. Let's proceed, ma'am. that's the witness's answer. Yes, Mr. Presiding Officer. You know, ako, for 2 days, medyo nahihirapan sa mga tanong ko kasi sabi mo, hindi ka nakakaintindi masyado ng Tagalog. Naalala niyo po ba yung mga episodes na yan during the last hearing and this morning? Yes or no? Alala mo? Ano yun, sir? Yung mga hindi mo maintindihan, yung mga tanong ko na tinatagalog ko, di ba naalala mo, nasabi mo, hindi ko maintindihan. That's why we had to go through the trouble of trying to interpret, translate into Bisaya, Tagalog, and English. Alala po ba yung mga pangyayari yan sa loob ng courtroom? Di po ba? Yes, or no? naalala ko, Your Honor, Yes, yung mga okay. Tagalog na lalom, na Lalom. deeper. Yeah, Dili kay deeper. ko ka sabot, Your Yes, Honor. hindi ko maintindihan yung sabot now. But when it was the defense asking you, rapido, What's the question, Your wait, Honor? not yet. Hold on. Counsel is testifying, Your Honor. Relax. Hindi pa tapos. I'm just laying the premise. Relax. Mabilis. There's no question, Your Honor. Wait. Wait. Mabilis. Tagalog. Comedy All of talaga a to. sudden, nasasagot mo, walang translation, nasasagot mo ng diretso. Your Honor, Explain. nangutanan man ko, nag-ask ko saya, Your Honor, kay dili ko, ang question niya, na mga question niya, Your Honor, nga nagpa-repeat ko, kay dili kayo ko kasabot, dili kayo ko ka-understand, Your Honor. Alright. Nangutan ako kay attorney, nagpa-repeat ko po ng question sa kay attorney kung ano po yon, kay hindi ko talaga na maintindihan or Yes, oh. makuha ang ihang pangutana, Your Your Honor, I will Honor. not belabor the point. The records are crystal clear. Move I to will strike, move on. Oh, what? I move on to the next question. Move to strike, Your Honor. It's counsel is testifying. I mean, Your Honor, that's a motion- manifestation. And what motion we- denied. Motion denied, counsel. I mean, Yeah. You should do your own Let it stay compromise the if record. you may. Okay, now, Madam Witness, sinabi mo kanina, si Colonel Lachica naman yung may access to security information, kaya siya yung may alam sa confidential activities. Tsaka, naalala mo sinabi mo yan kanina, di po ba? Oo. Now, Opo. and then, kinonfront kayo ng counsel for the defense, wala naman Yung tipong kahit gusto nilang pagbintangan na magnanakaw itong si Ginang Acosta, yung tipong, siguro ikaw nagnakaw ng pera. Yung pagiging sweet niya, yung tipong grabe ang sweet naman itong alin na to. Di ba? Yung pagsagot niya napaka malumanay, napaka mainhin. Ang hirap kung sakali paratangan siya na ikaw ba nagnakaw? Ginang Acosta, parang napaka-imposible yung aligasyon para dito sa alin na to na hindi makabasag pinggan ba? Talagang yung dalagang Pilipina. Si Ma'am Ginang Acosta, ganyan datingan niya. Now, sa joint circular na yung trabaho ng Special Disbursing Officer dapat alam yung mga confidential activities. Yun yung sagot nyo, di po ba? Nalibog. I'm Confused confused. ka. Ayan, yun na yun, ma'am. Naku-confuse po kayo kung ako yung nagtatanong. Usabon, repeat, I'm Your just Honor. repeating
this series of questions that were propounded to you by the defense. Uulitin ko, I will indulge. Ma'am, sinabi niyo kanina, si Colonel Lachica yung nag implement ng confidential activities kasi siya yung may access to security information. Yun, napakaklaro niyan, ma'am, ha? Opo. Naaalala niyo po ba yan? Opo, Your Now, Honor. sinabi niyo rin, kinonfirm mo yung observation ng Defense Council na on the other hand, yung Special Disbursing Officer naman, wala naman nakasulat dyan na may alam about confidential activities. Naaalala niyo po ba yan? Yung sagot niyo. Yes, naalala ko. Okay. Sagot ko sa Attorney Ano yung pangalan ng attorney, ma'am, if you know? Lyndon. Ma'am, kailan niyo nakausap si Attorney Lyndon before this Attorney testimony? Lyndon. Not Ma'am. part of the It is. cross, It is. Your Honor. It is. Ma'am, kailan niyo last Counsel nakausap? may impeach the witness. She has been declared a hostile witness. Ma'am, look at me, ma'am. Tingin ka sa Yes, akin. sir. Ma'am, you are under oath. Opo. Yes, ma'am. Kailan mo last nakausap si Attorney Lyndon? Last week. Last week pa. Last week or last week? Last week. Kasi last week, umuwi ako ng Davao to visit my husband. And then, so doon mo nakita sa Attorney Lyndon? No. Last week. Last week pa. Ano Before I pag-usapan niyo, go. ma'am? Very interesting. Ano pag-usapan niyo? Na ano lang, natanong ko lang sa kanya kung what is the proceedings kung sa Senate hearing. Mhm. And then, ano sinabi ni Attorney Lyndon? Ganito, tatanungin po kayo, ma'am. Tapos, Oo. bla bla bla. Doon And then, ka sinasabi niya ano yung mga tanong itatanong sa'yo, hindi po ba? Wala siyang sinasabi, Your Honor. Okay, anyways. Now, let's go back. Pagka walang nakuhong matinong sagot, lipat ka agad ng ibang topic. O, lipat tayo. Sinasabi mo, security officer may access to security information. Now, if the tech is ready, can we show 3.27? 3.27 ng joint circular. But this is rather brief. I will read for everyone's consumption. Security officer refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated as such to have access to security information. Tanong, nasa 3.27 ba, yung nabanggit kong provision, yung terminong confidential activities, yes or no? Wala. Ma'am, wala, di ba? Yes or no? Confidential. Wala po ba? Security information. Ma'am, I will confront you with a document. Please, Attorney Mark. Asa siya? Yes, ma'am. Oh. Mhm. Wala dyan, di po ba? Wala po dito. Now, pero on the other hand, 3.29, this time the definition of a special disbursing officer, nakasulat dyan, refers to head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of CF. Anong ibig sabihin ng CF? Sa akong, in my own understanding, Your Honor, Confidential. CF means confidential funds. Agree. Sa dalawang provision na yan, napakaklaro, trabaho mo as a special disbursing officer yung pag-disburse ng confidential funds. Wala sa security officer's definition ni isa. Wala dyan nakasulat na trabaho niya. Confidential activities. Pag-disburse ng confidential activities, tama po ba? Ako po ang nag-disburse, Your Honor. Dili po siya ang nag-disburse. Siya lang po ang nag-implement, Your Honor. Yes, that's your answer. Now, ma'am, sinabi mo kanina na as SDO, hindi naman required na may background in confidential activities. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Sinabi din na walang necessary training into confidential activities. Hindi po ba? Ano yun? Walang training in confidential activities na requirement
for confidential, I mean, as an SDO, walang requirement na training in confidential activities. Wala po nakabutang dito, Your I'm just Honor. curious ba, ma'am, ano po ba yung natapos nyo, ma'am? Ano yung college degree nyo? Ah, college graduate po, Your Honor. College graduate, anong kurso nyo? Customs Administration, Your Honor. Ma'am, saan kayo nag-aral? Sa Davao po. Anong school? Maths College of Technology. Customs Administration. Opo, Your Honor. Did you take a licensure exam? Wala, Your Honor. Okay now. Ma'am, sinabi nyo na wala kayong background sa confidential activities. Hindi po ba? Confidential operation po, Your Honor. Confidential operations. Yung tanong is, ba't kaya kayo yung? Kung alam mo lang ha, since wala kayong alam, yun yung pinapakita nyo sa mundo na wala kayong alam, ba't ka naging SDO kung alam mo? Hindi mo rin alam. Misleading, argumentative, Your Honor. There's basis. Complete the question, counsel, if I may. Yes. Kung wala kayong training sa confidential activities, bakit po kayo ang napili bilang SDO para panghawakan ng confidential fund? Hindi lamang ng OVP, pati ng sa Davao po nun. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Sa Okay. OVP at sa City of Davao. Opo, tama. Sa dalawa po, Your Honor. I will ask this question, Your Honor, and there's basis. Hindi po ba naging SDO ka because you follow orders blindly? Ano blind? Objection, Your Honor. There's basis to that, Your Argumentative. Honor. There's basis to the question. It's argumentative, Your Honor. Naging Reform, SDO ka, reform Council, it is naging SDO argumentative. ka kasi sinusunod mo lang lahat ng utos sa'yo. For example, ng Vice President. Same objection, Your Honor. I reformed. We will allow it, Council. We will allow it, Council. Kindly answer, sa pananaw niyo po ba yan ang dahilan kung bakit kayo ang hinirang ng SDO nung Davao at ng OVP? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo rin alam. Hindi mo masabi na dahil sinusunod mo lahat ng inuutos sa'yo? Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. Okay. Now, let me continue, Your Honor, please. Please proceed. Madam Witness, sinabi mo kanina, yung pagre-report ko naman, that was in coordination with the security officer. In coming up with the report in coordination with the security officer. Di ba naalala mo yung tanong tsaka sagot na iyan kanina during cross-examination by the defense? Alala niyo po ba? Opo. Ba't hindi po ba sinabi niyo rin, ako yung nagtatanong while I was asking you, sinabi naman ni Colonel Lachica na wag nang magtanong kasi nga, paano ini-implement? Kasi confidential yung mga ginagawa niya. Di ba nasabi niyo yan when I was asking you questions? Gi-verify ko po, Your Honor. Okay, we will go into that. Do you want me to repeat the question? Kanina sinabi mo, you came up with the report in coordination with the security officer. You said yes. But when I was asking you questions, sinabi mo, may mga sinabi si Colonel Lachica na wag mo nang tatanungin yan kasi that is confidential. That's part of confidential activities. Naalala mo sagot na yan, di ba? Opo. Opo. So therefore, you tried verifying kay Colonel Lachica. Sasabihin niya, Ma'am Gina, wag mong itatanong yan kasi nga confidential. Pero you still submitted certifications na tama yung pinagamitan ni Colonel Lachica ng confidential activities. Based As an po answer, sa... Your Honor. I mean, the Witness counsel may answering answer. for the witness. Kindly answer the question, Ma'am Gina. Based sa? Nag-base ko din po yun sa mga documents, Your Honor, na binigay sa akin ni Colonel Lachica. Mhm. After po, matapos po ang pag-implement ng confidential funds, Yes, Your ma'am. Honor. Mga documents na sinabi nyo rin kanina, klarong-klaro, crystal clear, na wala kayong personal knowledge or personal na nalalaman. Hindi po ba?
As an answer, Your Honor. Your Honor, this is another Um, topic. On redirect, no? Witness may answer. Ano po, sir? Wala po kayong personal knowledge dun sa mga intelligence confidential activities na ginawa ni Latchika. Binase nyo lang sa dokumentong binigay niya. Yes, Your Honor. O pag-verify na ko sa iya, o ibig sabihin mag-verify yung pagpangutanan na ko sa iya, Your Honor. Okay. Let me continue. Now, sinabi nyo kanina na wala namang requirement, na may alam sa confidential activities, walang training. Pero hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense? Anong ibig sabihin, Your Honor? Oy, napakaklaro ng tanong ko. Ma'am, I will repeat the question. Sinabi nyo, wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang special training sa confidential activities. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang vice president, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, kanina, sinabi din ng Defense Counsel na yung certification that you identified apat, may format naman. May format naman yung joint circular, hindi po ba? Opo, Your Honor. And then, sinabi ng defense, hindi kayo allow to modify yung content ng format na iyan. Hindi po ba? Objection, Your Honor. I remember you saying that. What's the objection, Counsel? Your Honor, the question is misleading because Sorry? the question is pertaining to the certification, the template of the certification, Your Honor. Exactly. If I may respond through the presiding officer. I exactly. remember that too. You mentioned it pertaining to the certification that it cannot be modified in any way. And you referred to Annex B, if I remember correctly. Yes, Your Honor. Witness may answer. Nawala ko da. So sinabi kanina na since may format yung certification, hindi po pwedeng i-modify ng Office of the Vice President yung format na yan. Hindi po ba? Opo. Opo. Pero ma'am, hindi po ba required, at least naman lang ma'am, common sense naman lang, na kung sa tingin mo, Common sense. hindi tama yung nakasulat sa certification, hindi mo pipirmahan. Common sense po ba yan, di ba? Your Honor, Oh, we wait. object to the question because the prosecution is already badgering the No, witness, I'm Your not Honor. badgering. Overruled, It's Counsel. a demeaning Overruled, question, Counsel. Your Honor. That's not Overruled, badgering. Counsel. Witness may answer. Mm-mm. Ma'am Gina, dahil hindi nyo pwedeng baguhin, hindi naman nangangahulugan na pag hindi totoo yung nakalagay doon, hindi nyo pipirmahan. Pinirmahan nyo yan dahil sa paniniwala nyo, totoo yung nakalagay doon. Sa certification pa. Yes, totoo, Your Honor. Kay meron naman po akong mga documents nga galing kay Colonel Lachica na security officer after po na-implement niya ang confidential operations, Your Honor. Kaya nagpirma ko, Your Honor, mo to akong isa sa gibasihan o basis, Your Honor. Your Honor, since it has been raised again, I will ask this question again. Pero paano mo nalaman na na-implement yung ng tama through the document? Sinabi mo na eh. Wala kang personal na alam eh. As an answer, Paano yun? Your Honor. Your Honor, it was raised again. That's why I have to repeat that. Witness may answer. Continuing objection on these lines of questioning, The Your Honor. continuing objection of counsel with respect to this line of question is duly noted. Witness may answer. Yes, ma'am. Pakisagot po. Ay, gipirmahan ko, I sign the certification, Your Honor, na tama po yun. Kasi meron akong gibasihan, meron akong basis na galing po sa security officer na si Colonel Lachica, na binigay niya sa akin, Your Honor, after po matapos Si Franz Castro nakarelax lang. ang pag-implement Chill ng lang siya dyan, chill. confidential activities, Your Honor. Okay. Let me proceed, Your Honor. Proceed, counsel. Now,
iba pa nga yung pagpipirma eh, ma'am. Common sense will tell us we will not raise our hand under oath before a notary public kung hindi totoo yung nakasulat sa certification na pinirmahan mo. Agree po ba? Totoo po yun, Your Totoo po. Honor. Okay, now, hindi po ba, ma'am, na yung certification nyo, example, January 10, 2024, hindi nga lang permado ng isang Gina F. Acosta, ito rin ay notarized ng isang notary public. Sinasabi dito, subscribed and sworn to before me this January 16. So sinasabi nyo po ba, pinirmahan nyo on one hand? On the other hand, humarap kayo sa isang notary public, pinirmahan nyo yung certification na yan, kasi yun naman yung format na binibigyan ng joint circular. Is that what you're telling the public, ma'am? Argumentative No, no. and misleading, Your Honor. There's basis to that question, Your Honor. Sustain, counsel. It's misleading. Okay, now, Misleading. Diba? Nakuha nyo ho yung tono nito sa ligutan. Pagka ano siya, kinukontra niya yung sinasabi ng kalam. now, I will move on, Your Kabisado Honor. na kabisado na natin. Sinasabi mo na ikaw ay isang accountable officer, hindi po ba? Opo, Your Honor. Now, within the four corners of the joint circular, si Colonel Lachica ba, as a security officer, isang accountable officer? Argumentative, Your No, Honor, no, and ask Witness and will answer. answer. Witness will answer. It's a valid point. Dili siya accountable, Your Honor, pero siya ang gihatagan o gihatagan siya ni Vice President Sara Duterte as security officer, Your Honor, na siya ang mag-implement sa mga confidential activities sa grounds, Your Honor. Pero ako paghihapon ang accountable officer, Your Honor. All right. On this point, counsel, ma'am, may dokumento po ba kayo na nagpapakita na in-appoint ni Vice President Duterte si Colonel Lachica bilang security officer at na siya ang mag-i-implement ng confidential fund? O Meron- verbal lang po yun? Meron pong black and white papel po, Your Honor. May na- office order po? Yes, office, Your Honor. Tama po, Your Honor. May Sorry kopya po. po ba kayo nun? Wala akong kopya, Honor, pero sa office meron. Okay. Okay, Counsel, let me your witness. proceed. So, Proceed. between you and Colonel Lachica, ma'am, ikaw yung banded. Ikaw yung Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video na to. Napatunayan, wala pa rin fishing expedition, wala pa rin nga mabigat na ebidensya laban kay VP Sara ang sinasagwan lang impeachment. Ang malinaw dito, si Joel Villanueva ay talagang alam na ho natin yung karakas niya ngayong mga panahon. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.